na maganap sa ating Panginoon. Tayo'y manatili sa kanyang salita. Sabi nga ng Panginoon Yesu Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun, mga minamahal. At sa bawat buhay natin, tayo'y lumalakas pag tayo'y kumakain ng pagkain ayon sa physical. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan din po. Kaya, halina po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang patungkol sa lindol. At bago ang lahat, tayo po'y manalangin. O amang banal na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Ito ang Diyos namin na napakabuti, na ang iyong kagandahang loob ay magpakailanman. Bagamat maraming mga pangyayari, mga sakuna, anumang mga kalamidad na dumating sa bawat bansa o sa buhay ng tao, nanatili po kayong makapangyarihan at Diyos na maawain. Ipinakilala mo na ika'y dakila, makapangyarihang Diyos, na ang inyong gawa ay kakila-kilalas. Kami patuloy na umaasa, Ama, maging sa aming pag-aaral, na patnubayan po kami. Gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Nanawa, bawat salita ay may tanim, may sa buhay namin. Maparangalan nawa ang iyong pangalan sa bawat buhay na kumikilala at sumasampalataya sa iyo at dumidirinig ng iyong salita. Salamat po, Ama. Kami umaasa sa lahat ng mga bagay na lahat na ito ay sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at kapala. Salamat po ang parangal ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Amen. Ang lindol o lindol o sa English, earthquakes. Ano ba ang lindol? Sa mga pag-aaral at kung yung i-search sa mga dictionary o ano pa man, Google, ano ang sinasabi dito tungkol sa lindol? Ito daw ay iniriya o ang sabi dito, kasi minsan research natin to, ang lindol ay isang salitang Tagalog na nangahulugan sa na earthquake sa Ingles. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng lalas o enerhiya na nanggaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault o sa ibabaw ng bahagi ng mundo. Ang enerhiyang lumalabas ay sumasanga sa lahat ng direksyon. Mula sa kanyang pinanggalingan, ang focus sa anyo ng mga sismikong alon. Yun ang mga nasi-search mo sa internet. So, sa English pa, sabi dito, earthquakes are caused by the sudden release of energy in the earth crush. Most other from tectonic plates moving against each other. As their plates slowly shift, friction causes them to get stuck, building up stress over time. When this stress overcomes the friction, the plate suddenly slip,
slide, diba? Ano? Sending out energy waves that cause the ground to shake. Yun. Kaya nayayanig ang lupa. Dahil sa paggalaw ng plates o ano mong tawag yung plates? Yung mga sasagat, yung kailangan ng lupa, mga gumagalaw yung fault sa ibabaw ng bahagi ng lupa. Kaya mga minamahal, yun ang ayon sa pag-aaral ng tao. Ang kinukuha ko nila dito, yung ano lang, hindi nila alam yung ugat. Bakit nagkaroon ng dito? Dahil lang ba sa natural na pangyayari, mga minamahal? Alamin po natin, batay sa banal na kasulatan. O punta po tayo sa awit. Sa 77, verse 16 hanggang 18. Ito po ang ating mababasa. Nakita ka ng tubig, O Diyos. Nakita ka ng tubig. Sila'y nangatakot. Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. At ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinaglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at umuba. Yun mga minamahal. Ano ang sabi ng Panginoon? Pagtuloy po natin. 18. Anong 18? Okay. Yan mga minamahal. Sino po ang nagpapayanig at umuuga ng lupa? Sa ating nabasa dito sa verse 18. Ang sabi dyan, ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at bumuka. Sino po ang pinapatungkulan dito? At sino ang nagpapauga o nagyayanig sa lupa, mga minamahal? Sa 16, at nakita ka ng tubig, O Diyos. Ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng mga ito. Maging ang tubig ay kanyang pinapagalaw. Nakita siya ng tubig, ang Diyos. May mata pala ang tubig, mga minamahal. Kasi sabi dito, nakita ka ng tubig, O Diyos. Inulit pa, nakita ka ng tubig, sila'y nangatakot. O mga minamahal, napakalakila ng ating Diyos. Maski ang tubig, natatakot sa ating Diyos. Kaya pala umaalo, no? Yun ay kapangyarihan ng ating Diyos. At ano pang sabi? Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. Kaya pala nanginginig ang maging ang kalaliman. Ang tubig at ang maging kalaliman na ito rin ang nagpapayanig sa lupa. Siyempre, pag gumalaw ang ilalim, 100% gagalaw din ang sa ibabaw. Kaya mga minamahal, tayo po ay matakot sa ating Diyos sapagkat siya ang may kapangyarihan na makagawa ng mga bagay na ito. Hindi lang sa pag-aaral ng mga tao. Ang kanilang natutuklasan lamang ay yung nakikita. Ngunit ang mga bagay na makapangyarihan na gumagawa nito ay ang Diyos. Na hindi nila man lang nababanggit. Sa panahon ngayon, sa mga balita, wala kang maririnig na ito ay gawa ng Diyos. Totoo po ito sa kuna o kalamidad. Ngunit may layunin ang Diyos. Atin po kung pag-aaralan ang mga bagay na yan sa mga susunod pang mga talata. Kaya mga minamahal, ipagpatuloy po natin dito po sa Hope. Puntahan po natin ang Hope sa 9 verse 5 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa.
na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Yun mga minamahal, pag nagagalit ang Panginoon. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Sino po ang may gawa kung bakit nangayayanig ang lupa? Diyos. Ang Diyos. Amen. Hindi po ito natural lang na dahil lang sa natural na nangyayari sa ating mundo. Dahil daw lumuluma na yung sanglibutan eh. Nabubulok na, nagkakaroon na ng depekto yung ilalim. Hindi po. May kapangyarihan na gumagawa dito. At sino po? Diyos. Ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. At siya umuuga ng lupa. Dito malinaw mga minamahal. Siya pala ang nagpauuga sa lupa. Siya po ang nagpapalindol sa kanyang kinaroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. May haligi po ang lupa, mga minamahal. Paniwalaan po natin kasi nakasulat po, haligi nito ay nangayayanig. Kaya tayo po ay patuloy na umasa sa ating Panginoon. Ano po ang ginagawa natin pag lumindol? Minataas ng kamay. Ano bro? Oo. Dahil sa sunod-sunod na lindol na nangyayari sa mga eskwelahan, itinuturo ko ito sa mga estudyante Na-cover? na magpo-cover. Dito ba kamay? Ganun, no? Kalamesa. Paano kung mga malalaking timak ang mahulog sa ulo mo? Wala din. Mamamatay ka din. At yung nagkasalamin natin. Pinaghahandaan ang maaring mangyari. Hindi naman masama na tayo'y maging handa. Ngunit ang pinaka maganda na paghandaan po natin ay kung ano man ang mangyari sa atin, tayo ay sa Panginoon. Amen. Dapat tayo'y talagang sa Kanya paroroon pag namatay tayo. Ano man ang mangyari? Huwag tayo pong matakot. Ano ba sabi dati sa atin na aralan? Huwag magulumihanan. Ang mga bagay na dumating sa atin, mga sakuna, mga kalamidad, iyon po ay ipinahihintulot ng ating Diyos. Sapagkat may layunin ang Diyos sa atin. Kaya, sa patuloy na ating pag-aaral, matungayan po natin ano ba ang layunin ng Diyos, bakit ginagawa niya ito. Bakit pinapadala niya ang mga bagay na ito at nangyayari sa buong mundo. Kasi damit, diba? Ang iba, nagtatago sa ilalim ng lamisa eh. Tapos yung lamisa na gawa sa plastic, wala din. Dapat matibay. Ano ang makikita natin dito? Ang tao, gumagawa niya ng paraan na makaiwas sa kamatayan. Hindi masama. Kasi bawat buhay natin, mahalaga yun eh. Lalo na kung ikaw ay sa Diyos. Lalong mahalaga yun. Kasi ang kamatayan ng banal ay, ano yun? Nalulugod sa Diyos, di ba? Nalulugod sa Diyos. Nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng kanyang banal. Pero yung iba, siyempre takot yun. Takot mamatay. Sino bang hindi takot mamatay? Di ba? Ay, ikaw, sir. Takot yung mamatay? Oo. Sa lindol. Takot ka sa lindol, pero sa pagmamatay ka, hindi takot. Hindi sa kalagayang tao. Nandoon na po tayo. Kahit di po natin aminin, mayroon po pagkatakot. Pero kaya kayo iniutos ng Panginoon eh. Huwag kang matakot sa pumapatay sa laman. Ibig sabihin, pag inutusan ka na huwag matakot, ibig sabihin, mayroon pagkatakot. Bakit pa inutos kung walang namang takot, di ba? Kaya, lahat po tayo may kahinaan,
may pagkatakot. Kaya nariyan ang salita ng Diyos upang tayo ay palakasin. Tayo ay palalahanan na tayo ay sumandal sa ating Panginoon. Tayo pumasa sa Kanya. Papatuloy po natin na siyang umuuga ng lupa sa Kanyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nayayanig. Dati, halimbawa, ang bahay mo nasa bundok. Ginagalaw ng Panginoon sa magitan ng lindol. Binababa ka sa baba, oh. Kasama ka doon sa landslide. Ganun, kapangyarihan ng Diyos. Magawa kayo ng tao yun na paano nila magawa yun? Hindi bubulbusin siguro o ano. Pero sa Panginoon hindi ganun. Sa isang minuto o wala pa nga isang minuto, maaari niyang gawin ang mga bagay na yan. Sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan. At ang kanyang gawa ay kagila-gilalas. Amen? Amen. Amen. Patuloy po natin. Punta na naman po tayo sa susunod natin babasahin sa Nahum. Ito po ang sinasabi. Sa Nahum, chapter 1, verse 1 hanggang 7. Ang hula tungkol sa Nineveh. Ang aklat tungkol sa pangitain ni Nahum na Kushita. Sa ganun. Mabasa naman po natin. Elko Sieta. Ang Panginoon ay mapanibubuing Diyos. At naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuutan. Di ba ang Diyos natin mapagmahal? Pero dito may kapuutan. Bakit kaya? Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway. Yan. Ingatan po natin na maging kaaway ng Diyos sapagkat ang paghihiganti, ang puot ng Diyos ay darating sa mga bagay na yun o sa mga tao na yun. At siya ay nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad. O, yun. Banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan na hindi na rin walang sala ang sala rin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. At ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog. Ang basan ay nalalata at ang Carmelo at ang bulaklak ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. Yon, mga minamahal. Hindi mo marunong magbasa. Kasi, yun, may isa. Ay, ito basa nila. Tuloy mo. Yata. Gilid eh. Sinsa na po kayo. Pagpatuloy po natin. Ang mga bundok ay nanginig dahil sa kanya. Yan. At ang mga burol ay nangatutunaw at ang lupay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat na nagsisikahan dito. Sino ang makatatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabagisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay galbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay nangatitibag niya. Salas.
ang Panginoon ay mabuti. O ang Panginoon ay mabuti. Katibayan sa karawan ng kabagabagan at nakikilala niya Yaong nangalalaga ng kanilang tiwala sa Kanya. Purihin po ang Diyos. Dito mabuti ang Panginoon. Kanino po? Doon sa mga nakikilala ni Yaong nangaglalaga ng kanilang tiwala sa Panginoon. Dapat yung tiwala natin, inilalagat natin sa Panginoon. Dahil dito ang Panginoon ay mabuti. Ngunit sa kabila, sabi sa nabasa natin, ang pukot ng Diyos ay umaalat doon sa kanyang mga kaaway. Kaya malinaw mga minamahal, upang huwag po natin maranasan ang pagkapukot ng Panginoon, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ilagak po natin ang ating pagkatiwala sa Kanya. Sapagkat kung ang ating Panginoon, pag nagalit, maging ang lupa, maging ang tubig, nanginginig mga minamahal. Niyayanig niya ang lupa. Nililipat niya ang lupa sa ibang dako. O sa dati niyang kinaroonan, iniiba niya sa kanyang kapangyarihan. Yun po ang gawain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ano ang dapat natin gawin kapag nangyari ito, mga minamahal, ang lindol? Mga lindol na sunod-sunod nangyari po sa ating bansa. At hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba rin mga dako. Ang layunin, ano ang layunin ng Panginoon dito? Ano ang ipinapakita ng Panginoon dito, mga minamahal? Ano? Ipinapakita ng Panginoon dito ang kanyang kapangyarihan. Na ang tao dapat mga takot sa Kanya. Na ano ang dapat gawin ng tao? Ilagak ang tiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi diba, kung bakit nagkakaroon ng lindol, ano ang nangyari? Bakit ginagawa ng Panginoon ito? Nakalimot ang mga tao. Na ang pagtiwala nila hindi na nailagak sa ating Panginoon. Yun po ang una o ilan sa mga kadahilanan. Ngayon, pagka nagkalindol, ano ang ginagawa ng mga tao? Sumisigaw. Diyos ko. Diba? Sa YouTube. Pero ng panahon ng kaginawaan nila, anong ginagawa? Gawaing pangsanglibutan na hindi ayon sa ating Panginoon. Hindi ayon sa kanyang kalukuhan. Doon yan, nang lindol, marami pa ng sa television na magsuot ng puting damit, magdasal, magprosesyon. Ano ang dala po nila? Sari. Ibang saan nila ipinagkatiwala ang kanilang pagtitiwala? Saan nila inilagak? Sa Diyos ba yun na nagpapalindol? Hindi. Sabi sa Roma, antes na ang may lalang ang sasambahin, mga nilalang. Kaya ang pukot ng Diyos ay dumating sa kanila o sa bansa ngayon. Dahil dito, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na dapat ang tao ay manumbalik o ang pagtiwala nila dapat sa Panginoon na may kapangyarihan na yanigin ang lupa. May kapangyarihan na alisin sa kinaroonan ang lupa sa kanyang kinaroonan at dalhin sa ibang dako. Sino ang may gawa nun? Ang Diyos lang po ang may kapangyarihan nito. Diba kasi sabihin nila, Diyos din ang sinasama namin. Diyos din ang tinatawagan namin.
ayon sa kanilang paniniwala. Ngunit, marapat ang sabi nga ng Panginoon sa liksikin ng kanyang aklat para maalaman natin ang kanyang turo, ang kanyang kalooban. Dapat, mga minamahal, tayo na nilalang ng Diyos, ang Diyos na dapat nating pagkatiwalaan o paglagakan ng ating pagtiwala ay ang Diyos na kayang magpayanig sa lupa. Siyang nagpapalindol. Yun po dapat, doon po tayo dapat lumagak ng ating pagtitiwala. Pagpatuloy po natin. Dito na po tayo sa na ano ba ang dapat natin gawin sa pag dumating ang mga bagay nito, mga paglilindol, bagyo, mga kalamidad, mga sakuna. Kasi ang mga tao, pag dumating ang mga bagay na yan, ang ano nila, sambitla nila, siyempre dadasal yun Isigaw pa ng iba, habang bibili doon, nakita ko sa YouTube. Diyos ko, in the name of Jesus, tuminto ka ba? parang may kapangyarihan siya Utusan niya yung yung lindol. In the name of Jesus, stop the earthquake. Oh, grabe. At least na, magpakumbaba sa Diyos, baka, siya nasusunod. Tayo dapat magpakumbaba sa Diyos. Sa panahon ng sakuna, doon natin tumatawag. Anong tawag doon? Dapat yan, maging sa kapayapaan, sa iwasay ng ating pamumuhay, tumatawag na po tayo sa Panginoon. Sige po, patuloy po natin. Ano ba ang dapat natin pagka nangyari ang mga bagay na ito? Tayo ba'y matakot? Tayo ba'y mas magulumihanan? Hindi dapat, mga minamahal. Ayon dito, nababasa po natin. So, sa Mateo, ito ay mga pangyayari na maganap bago dumating ang ating Panginoon. Sa Mateo, sa 24, verse 5 hanggang 13. Uwi na po natin. Ito po ang nakasulat, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Maganda po yan, mga minamahal. Marami nang tumatawag sa Panginoon. Hindi mo na alam kung sino ang tama. Kaya, ang dito, dapat po tayo'y maging maingat. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan. Yun, nangyari na po yan. At mangyayari pa. Ang mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Yan. Pag dumating ang mga bagay nito, mga minamahal, ang utos, ingatan na huwag magulumihanan. Ibig sabihin, halos na lahat ng mga tao na magulumihanan. Ang utos, huwag. Ingatan na huwag. Dapat tayo'y maging, alam na natin. Kasi sinabi na Kaya dapat handa na po tayo, alam na natin yan. Dumating ang digmaan. Hindi tayo dapat magpanik kasi sinabi na Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Ang iba, ano ba sa amin? Naku, rarapture na. Di ba? Sa mga YouTube, sa lalapit na, dumating ang Panginoon. Bintalan niyo yung lupa niyo. Kami Ang iba nga, nagwawalaan na Panic. Lalo sa Mindanao yata yun. Nagwawalaan. Wakas na ng mundo. Ang sabi naman dito, hindi pa ang karatusan. Kasi sapagkat nagsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. O ito naman, laban sa bansa. Bansa laban sa bansa. Nangyayari na yan, di ba?
Gera, gera. Ang karian laban sa karian. Ang karian, pili, ikumpara po natin yan, tulad yan ng ano, mga sa religion, di ba? Sa mga dominasyon o sekta. Yun po ay, ano din eh, paglaban-laban din. Ayan, nangyayari yun dahil sinalita ng Panginoon na mangyayari ito bago ang darating ang wakas. Pero hindi pa ang wakas. At magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yun. Kaya nangyayari na yun. Pero wakas na ba? Rapture na ba tayo? Sa Biblia, wala naman talagang salitang rapture. Pero kung mga diwa-diwa, pero hindi dapat pagka nagkaroon ka ng aral na rapture, parang pinalitan mo na, gumawa ka na ng aral, sarili mo ng aral yun. Kasi yun ang naging ano eh, naging ano ng mga karamihan ng mga tao, lalo na paniniwala sa rapture. Naging ano na nila, doktrina nila yung salitang rapture. Pero wala po yan sa Biblia. Dapat yan. Huwag po nating pangunahan ng Diyos na tayo'y gagawa. Ito, rapture yan. Hindi po. Dapat sumang-ayon na tayo sa ayon sa nasusulat. Pwede yan, magdiwa-diwa ka. Pero dapat, wag mong parang title mo na yan eh. Sa iglesia ninyo eh. Ang aral namin yan, rapture. Wala namang aral na gano'n. Diba? Kaya mag-ingat po tayo dahil maraming kaparito na magsipangaral ng mga bulaang burok. Ano pa sa ukso? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lang ng kahirapan. Pero sa totoo, nahihirapan na ba tayo? Hindi pa, mga minamahal. Kung tutuusin, hindi pa tayo nahihirapan. Salamat sa Diyos. Dahil sa mga lingkod, hindi pa talagang naranasan ang mga bagay na ito na naghihirap. Sa ibang bansa, no? Sa mga gira, nag-aagawan sa pagkain. Sa anong lugar yun? Di ba? Grabe, isang kaldirong malaki. Nagtutulakan para makakuha lang ng pagkain dahil sa kahirapan. Sa kanila, nangyayari na ito mga minamahal. Sa buto, gira, laban sa bansa, at sa 9, patuloy ko lang. Kung pagkakayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kabuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sa panahon nito, ang mga alagad ang pinagsasabihan. At nangyari na po ito sa kanila. Yung binigay sila sa mga, ano sabi doon? Balik ng konti. 9. Sabi dito, kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin. Ito mga minamahal. Nangyari na po ito sa mga alagad ng Panginoon na sila'y pinagpapatay dahil sa kanilang pangangaral ng Ibanghilyo ng Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal, kapuputan ng lahat ng mga lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya ngayon mga minamahal, sa ibang bansa, pag nangaral ka ng Bible, lalo na sa mga Middle East, ako, papatayin ka po doon. Ibibitay ka pagpunta sa kanilang paniniwala. At hindi sila sumasampalataya sa Biblia eh. Kaya, doon tago talaga. Dahil magdala ka doon, may pangalan Jesus. Nako, nandidiri po sila. Talagang galit na galit sila. At kung magkagayon narinig, maraming mga titisod, at mga kakanuluhan ang isa't isa, at magkapuutan ang isa't isa. Ayan, nagkagulo-gulo eh.
dahil sa aral, no? Hindi. Ibang paniwala namin eh. Hindi. Si Kristo, tao lang yan. Hindi. Diyos namin. Ano ka, bubo ka ba? Isa lang ang Diyos. Sa inyo, ano? Di ba? Doon, nagkakaputan po doon dahil sa aral, dahil sa salita ng Diyos. Kaya nangyayari po yun, mula pa noon hanggang sa ngayon, hanggang sa pagbabakas ng mundo nito. Kaya mga minamahal, nangyayari po ang mga bagay nito. Ano pa? At nagsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kaya isigas po tayo. Ito ay pinangaralan sa ating lahi na mag-ingat. Kasi marami na mga ngaral ngayon eh. Hindi mo na alam. Kaya, ang dapat natin gawin, ilapat natin ang pagkatiwala sa Panginoon. Pag nag-alinlangan tayo sa aral, ipanalangin natin, hingin natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Kasi ang mag-guide sa atin sa tunay na kalooban ng Diyos. Dahil marami mula ang propeta. Lalo na ngayon, di ba? Na yung nagpapahayag. Mas hindi niya sabihin ng propeta siya, ano. Kasi pagka nagpapahayag ka, nag-aalo ka ng mga hula o ano. Ang tawag ng mga tao yan. Propesya eh. Hula. Para may ano ka, vision. Sabi, ito, may nangyayari. Di ba nabasa nanin niyo sa ano? Sa Reels? O sa YouTube? Sabi yung English speaking eh. Parang negro. Pero huwag po tayo basta maniwala kasi marami na magsilitaw na mula ang propeta. Kaya antayin natin kung mangyari ba yung niula niya. Paniwala na natin agad. Hindi po. Titingnan rin po natin ang kanyang aral. O sino bang gumagawa ng mga bagay na tingin natin kamangha-mangha. Sa 12, at dahil sa pagsagana ng katapalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Anong pag-ibig ko na lalamig? Pag-ibig ko dun sa sa girlfriend, sa boyfriend, o sa mga mahal sa buhay? Hindi po. Ito ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa ating Diyos. O ang ating pananampalataya. Lalamig po. Ang dahil dito, pagsagana ng katampalasanan. Ano ba ang katampalasanan? Mga gawaing hindi kaya-aya sa ating Diyos na laban sa kalooban ng Diyos. Yun. Pag ginawa mo na yun, nakikita sa buhay mo na yun, wala ka na. Wala na sa iyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo ay lumamig na. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtiwala ay nawala na. Kaya ingatan po natin ang mga bagay na ito, mga minamahal. Na huwag magpulumihanan pag dumating ang mga bagay na ito. Datapot ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan. Yun mga minamahal, ang pinaunawa ng banal na kasulatan sa ating mga minamahal tungkol sa lindol, tungkol sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Asis, ano ang dapat natin gawin pag dumating ang mga bagay dito? Huwag magulumihan. Yan, ingatan na huwag maglumihanan, sabi ng Panginoon. Sapagkat Paano? Huwag maglumihanan. Yun ang tanong eh. Sabi, huwag maglumihanan. Ingatan na huwag maglumihanan. Ano ba yung huwag tayo maglumihanan? Paano? Paano natin gawin yun? Sana mag-aralan natin dati, di ba? Sabi doon, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo. At huwag kayong maglumihanan. Sabi doon, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo kay Kristo. Yun lang yun. Dapat ang ating pagtiwala
ang ating pananampalataya ay ating ilalagak sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ng Diyos. At dito mga minamahal, dahil sa mga bagay na ito, nagpapayanin, nagpapalindol, iba't ibang dako, at lalo na ngayon, marami na po ang mga pangyayari na ito'y tanda na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya, ang nais ng Panginoon, ang mga tao ay ilagak nila ang kanilang pagtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, marami ang hindi naglalagak ng tiwala sa ating Diyos. Dito po sa Hebreo, mga ilang talata nating babasahin, na ang tinig dito sa Hebreo chapter 12 verse 26, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakahulugan o pinakakahuluganan ang pag-alis niyong mga bagay na niyanig. Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya pagkatanggap ng isang karyang hindi manggagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo ng may paggalang at katakutan na paglingkod o paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugdang. Purihin po natin ang Diyos. Ang Diyos ay isang apoy na mamumugdaw. Ano ba yung mamumugdaw? Ang bubuno. Sa English ano ba yun? Ano ba sa English ang mamumugdaw? Tingnan natin. Parang Hebreo. Well, tingnan natin po natin. Mamumugnaw, ang sabi dito, isang apoy ng mamumugnaw. Consuming fire. Consuming fire. Is a consuming. Parang pag tinutunaw, no? Apoy na kaya kang tunawin. Tunaw na apoy na kaya kang iwawala sa ibig sa sobrang init yun. Mga minamahal. Sapagkat ang sabi dito, minsan pa, sabi ng Diyos. Ito po ay sa wakas na po ito. Mangyari po na lahat ng mga bagay na nayayanig, na maging ang lupa, nayayanig yun eh. Hindi lang lupa. Sinabi ng Panginoon, maging ang langit. Ibig sabihin, nayayanig din po ang langit. Sa mga pag-aaral, hindi natin maano yun, nayayanig ba ang langit? Maging sa mga hindi yan masasabi ng mga siyentipiko eh. Tingin ko lang. Pero dito, sa salita ng Diyos, nayayanig pati ang langit. Kasi sa salitang minsan pa, sa pagdating ng ating Panginoon, ang lupa at ang langit na nayayanig ay kanyang iwawala. Iwawala ba, mga dinamahal? Naman ba tayo? O, ano ba sabi? Patayo ulit nga sa una. Sampo. Na yung salitang minsan pa. Hebreo.
Yung salitang minsan. At itong salitang minsan pa ay pinakahulugan ang pag-alis. Aalisin. Paano yung mga naniniwala na hindi alisin? Dito tayo maninirahan. Ito maging paraiso natin. Sino ang paniniwalaan po natin mga minamahal? Kasi sabi, maraming bulaang propita, mga magsitawag sa pangalan ng Panginoon, ang magliligaw sa mga tao. At isa sa mga aral na sabi, itong mundo ay maging paraiso. Ay dito na sa aking nabasa, minsan pa, na pinakahulugan ang pag-alis ng mga bagay na niyalik. Ito mga nilindol pala, yung mga lupa, dito pati langit pati mga bagay na nasa langit na nanyayanig ay aalisin. Kasi ang salitang minsan pa ay ang pag-alis niya o mga bagay na niyanig o niyanig tama. Gaya ng mga bagay na ginawa. Yung mga bagay pala na ginawa na yayanig mga minamahal. Ang langit ginawa ng Panginoon, ng Diyos. Ang lupa ginawa ng Diyos. Yung mga ginawa pala ng Diyos ay nayayanig mga minamahal. At ang Diyos din ang may kapangyarihan na mag-alis ng mga bagay na ito. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Ay, biro bago mga minamahal. Mayroon na po ako ihabilin gaya ng mga salita ng Diyos patungkol sa lindol. Nais ba natin na dumating ito sa pangyayari na ito, yung mga lindol? Kung kayo ang tatanungin, nais ba natin ang mga bagay na ito? Ano po ang tugon ninyo? Ang mga kalamitan. Siyempre, ang sagot natin, hindi, di ba? Hindi natin nais yun. Ano ang dapat natin gawin? Kasi pinahintulot ng Panginoon ko Anong dapat natin gawin? Di ba? Ano naman napigilan natin ang gawa ng Diyos? Bago dumating ito, dapat may ginagawa na po tayo. Ito, panghuling mga talata na lang sa Kawikaan. Sa 1, chapter 1, verse 24 hanggang 26. Ito, mga paalala na lang po ito para sa atin. Basahin ko na lang po. Kawikaan. Kawikaan, chapter 1, 24 hanggang 26. Ito mga bilin na po ito sa atin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Ito para sa mga yung mga tumatanggi. Tayo naman mahal naman natin, hindi naman natin tinatanggi ang salita ng Diyos. Ito sa mga palaala sa mga tumatanggi doon sa tumatawag sa Kanya. Sapagkat ako'y tumawag. Ang nagsasalita ko rito, ito'y ang Panginoon. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang bukong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y maluluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Para maganda yung tuloy. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila sa ampayo. Kanilang hinamak ang bukong sa pagsuway. Kaya sila ay magsisikain ng bunga ng kanyang sariling lakad
at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat, tapos na natin, sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang iwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Yun, purihin ang Diyos. Mamumuhay ka ng iwasay. Ang sabi ng Panginoon, sa araw ng kasamaan. Kung ikay may takot sa Panginoon, na ating ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ano, mga minamahal? Ano ang sabi ng Panginoon? Bago dumating ang mga bagay nito, mga lindol, bagyo, dapat po nakikinig po tayo sa tinig ng Panginoon. Kaya purihin ang mga nakikinig, dumirinig ng kanyang salita, na ito'y kanyang paglagak ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang Diyos at salamat sa kanyang salita, sa kanyang karangalan, pagpuri, ang buong karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Panginoon, so salamat sa Diyos sa napakinggan na aral ng ating kapatid na pinahayag niya na sa pamagat pa lang parang sabi mo ko, dito, ordinary lang yan eh. Di ba? Ordinary. Pero yung kapahalagan kasi, lalo sa 24, yung tinatawag na Olivet Discourse. Yung sa bundok ng aral si Cristo sa bundok ng Olive. Doon siya nangaral eh. So doon, inihayag niya yung kaparaanan, paano mangyari yung katapusan ng mundo. Pero yung makikita po natin, no, na may mga pangyayari na rin doon. Pero sa ngayon, pag nakita mo, yung kanyang salita ay ipinahayag ni Cristo na darating ang mga bulaang propeta. Di ba ngayon, ginagamit nila mga bulaang propeta yan eh. Di ba? Yung darating yung lindol, yung ganyan. Kasi ito, matik na yan, talagang inihula ng Panginoon yan eh. Meron ng pagdating. Kaya, ginagamit ito ng mga bulaang propeta na, magkakaroon ng lindol sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Big One. So, bago mo ihula yan, sa science, nakita na yan. So, bago mo ihula, meron na. At bago mo magkaroon ng kaganapan, at bago ihula naman yan, ay meron ng sinasabi ang Biblia na magkakaroon ng mga lindol sa ibang dako. At ang mahalaga na salita, nakalimutan ng iba, yung salitang bulaang propeta. So, yun yung tumatakot sa tao ngayon. Diba? Kaya sabi ba doon yung kanina, sinong takot sa lindol? Diba? Kaya takot si sister sa lindol. Sino pa takot sa... Una, sabi nga, diba, sabi ba noon, pag naman takot sa lindol, sino ba gumawa ng lindol? Diyos. Sina? Sabi niya, diba, ang Diyos, sabi sa Biblia. So, kung ang Diyos ang gumawa ng lindol, sino magpoprotect kasi sa lindol? Diyos. Diyos? So, parang lang, diba, ang Diyos ang gumawa, saan magpoprotect ka? O kung hindi ka man palalin, mawala ka, sinong magliligtas sa iyo? Sa buhay na walang hanggan, di ba? Diyos pa rin. So, walang dapat katakutan sa bagay nito. Lalo na, ang mga lingkod ng Panginoon, tulog man, gising man, buhay man o patay man, tayo ay kay Kristo. So, hindi dapat matakot to, lalo na sa mga yumayanig ng mga hula, mga bulaang propeta na naglipanan po ngayon, o mga magparami ng viewers o ng views sa FB, sa YouTube, kikita yan eh. Kaya ang dami ng humula niyan eh, Brother Roselen. Pero may humula na natin, na darating ang katapusan. May humula na darating ang rapture. Napakadami yung mga negro, di ba? Yung mga ang dami na yan, bakit po ako, di ba? Nangyari ba yung hula nila? Walang nangyari sa kanilang hula. So mga hula ang propeta. Ngayon, siyempre, dahil sa pangyayari nito, makikita ko na sa YouTube, yung kaunlaran ng teknolohiya, makikita ko natin lalo na ngayon na marami na nga nagkalat ng mga bulaang
propeta o bulaang Kristo. So mag-ingat po tayo sapagkat ang Diyos ang nagpapayanig. Amen? Ang Diyos ang nagpapanindol. Hindi hahayaan ng Diyos yan. No? Hindi pa hintulutan ng Diyos yan. Di ba sa ibigin ng Panginoon na lumindol? Diyos pa rin ang nagpapatupad yan. No? Walang makakalusot yan. So ang Diyos na kinatatakutan ng lahat, ang Diyos na pinagbibigyan natin, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ayun ang pinagbibigyan ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Amen? Muli namin kami. Salamat sa Panginoon. Dito, pag kami nabuhay. Ano ba sa ano? Hindi po natin ang irawan, irawan. magkaroon sila ng gabay sa Panginoon. Tulong ng gabay ng Diyos at ang ginagamit niya ay ang kanyang mga lingkod upang magparating ng kapayapaan at dalangin sa mga nangangailangan. Hindi ko ating kasalita ng Diyos upang magitan sa Panginoon. Salamat sa inyo sa buhay. Meron po kayo tayong pakumbasa ng Diyos. At tayo sama-samang dumadami. Ating itating ang ating mga sabihin ng ating mga pinag-isipan. Meron po kayo. O Diyos, magdala lang ng langit at lupa. Ikaw ang hari ng mga hari. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ang aming sinasama. Ang aming sinasabalatayan. At liban sa iyo, Diyos, ay walang mga. Kami po'y sama-sama dumadalangin sa iyo, Diyos na may pagkakaunod. Napatuloy po kami inyong samahan sa lahat ng aming gagawin. At patuloy mo kami ingatan, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay.
Kami po'y dumadalangin po Diyos. Dahil sa panahon ito, Panginoon, ay amin na pong nakita na unti-unti nang nagaganap ang iyong mga sinabi sa iyong banal na kasulatan. Nandiyan po Diyos ang mga kalamidad, ang mga sabot-saring kalamidad, Panginoon, sa pagputok ng bulkan, pagbindo, pagbagyo, at maging Panginoon sa mga nababalitaan namin ng pagbubuhay ng gera sa iba't ibang panig ng mga o sa iba't ibang panig ng mga bansa. Nandiyan din, Panginoon, ang kaguluhan sa mga politika, sa mga pamunuan, Panginoon, na amin po nababalitaan at nakikita ang mga namumuno na walang takot na kumuha ng kasamaan, Panginoon, na hindi naging tapat sa kanilang kapangyarihan at tungkulin na kanilang ganapin ang pamumuno na inatan sa kanila. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na iulong mo ang galit, Panginoon, sa mga taong walang ibang hinanggat o Diyos kundi ang kayamanan, ang pagiging sakim, kahabagan mo po sila, Panginoon, at patuloy niyong ingatan at palakasin at pagpalain, Panginoon, ang mga mamamayan na kakaranas ng kahirapan sa pinansyal, kahirapan sa sakit, sabot-saring kahirapan, Panginoon, na naranasan mga at walang kakayanan sa buhay, kundi umaasa lamang sa iyo, Panginoon, na makakakuha sila ng tulong sa pamamagitan ng gobyerno. Paano ang mga project, Panginoon, na pinuspong Diyos? Ay dalangin namin, Panginoon, na mamiyagi, Panginoon, dapat mamiyagi. Dalangin namin, Panginoon, aming Presidente Bongbong Marcos, Panginoon, na alam namin na sa pamamagitan ng pagmuto ng mga mamamayan ng Pilipinas ay natutulog sila. Dahil yan din po ang dalangin ng Panginoon sa mga kanyang puso't isipan, na gawin niya ng tapat ang kanyang tungkulin upang mapaayos ang kalagayan ng bansa, maging ang kanyang mga kasamahan ulit sa Kongreso o mga kasamahan niya sa pagbuhay. Dalangin namin ay maging tapat at magtulong-tulong sa paglilingkod sa bansa. Ang bansang Amerika o Diyos ay dalangin namin patuloy ang Ukraine, ang Russia, ang China, o ang mga malalaking bansa, Panginoon, na patuloy na nagkakaroon ng usapin at sa kapayapaan. Ang mga bagay na ito, Diyos, ay makitala na sa iyo at amin ang ating itong nalaman at nabasa. Ngunit ang sa panahon na ito, Panginoon, ay nakikita namin ang Diyos na darating na patuloy na darating. Dalangin natin, Panginoon, ang aming mga puso't isipan ay mapayapa gaya ng sinabi ng huwag kami magulmihan. At alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay pinauna mo lang sabihin, hindi lamang sa mga alagad, maging sa amin po, Panginoon, na mahihingi. Patuloy namin dalangin na Diyos aming kahabagan sa lahat ng tao. Maging sa mga naulila, mga taong may nagpilit, mga taong nahihirapan sa buhay, may mga karamdaman, mga naugutom sa iba't ibang panig ng mundo. Kahabagan mo sila, O Diyos. Ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga pagtulong ng mga mayayaman. Ang mga marami pa po ang karainan, magiging namin na kayang isa-isahin ang bawat bagay na nasa amin po. Bakit sa Diyos,
kami ko'y sumasampalataya na bago man tingin tubig kasi ng aming bibig. Ito yung inyo man nadalangin. Ingatan mo ang iyong bansa. Biniging bansa Panginoon. Ingatan mo siya. Pangalan ni Jesus na aming pagpapagpapagpas. Amen. Amen. God is good. Lahat ang siya ng Diyos, pag-ibig ng anak, ang pagkikisan, ng walang Espiritu. Kaya pa, ligtas, Diyos sa lahat ng sakuna, Diyos sa lahat ng masama, Diyos sa mga lindol, kapahamangan, sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen.